Talento, ganda at lasa ng kulturang Pinoy, tampok sa pagtatapos ng buwan ng wika. Sa magandang araw, Mas Williams. Tayo ngayon ay nasa Senior High School building kung saan kasalukuyang sinasagawa ang pagtatapos ng buwan ng wika. Tampok dito ang iba't ibang patimpalak na nagbigay ng diwa at saya sa kulturang Pilipino. Pinakita ng iba't ibang mag-aaral ang kanilang husay sa pagkanta gamit ang wikang Pilipino. May bumirit, may nagpakilig at may nagpakita ng bangis sa kanilang awitin na siyang nagbigay ng saya at aliw sa mga mananood. Mga naggagandahan at nagwagapuhang lakan at lakambini naman ang rumampa. Suot ang makukulit, kaakit-akit na kasuotang sumasalamin sa kulturang Pilipino. Mga nagkakatakam na pagkain naman ang nakahain sa lamesa ng bawat mag-aaral. Kasabay ng makukulit, kakaibang disenyo na tunay na sumasalamin sa kulturang Pilipino. At matapos ipamalas ng mga mag-aaral ang kanilang husay, inanunsyo na ang mga nagwagi sa iba't ibang patimpalak. Sa pagtatapos ng buwan ng wika, muling napatunayan na buhay ang talento, ganda at kultura ng mga Pilipino. Ngayon ay kasama natin si Sir Portes. Para sa iyo po, bilang tagapanood, ano yung natutunan mo sa selebrasyon ng buwan ng wika ngayong taon? Bilang manonood, ang natutunan ko sa panonood is mahalin ang sariling ating wika at kasuotan. Kasi sa mga sunod na generation is paano na lang kung ngayon pa lang nalalaos na yung mga kasuotan at wika natin as mas lumalamang na ang English kaysa Tagalog. Hindi morket nag-English ka is matalino ka. Kasi Pilipino tayo. Mas tangkilikin natin ang wikang Pilipino. Yun lang. Salamat. Ngayon ay kasalukuyan natin kasama si Ma'am Gallego. Ma'am, para sa inyo po, ano po yung layunin ng mga patimpalak na sinalihan po ng mga estudyante ngayong buwan ng wika? Ang layunin ng selebrasyon ng buwan ng wika tuwing Agosto ay upang buhayin ang ating kultura at ang ating wika, dahil alam natin na sa pagbabago ng panahon ay medyo nakakalimutan na ng mga kabataang Pinoy ang talagang sariling atin. Bakit? Dahil ito ay hindi masyado nating ginagamit at pinapahalagahan. Kaya ang kanilang mga nakikita sa social media, ito yung kanilang ito yung kanilang ginagaya. Katulad ng K-pop culture. So maraming mga kabataang Pinoy ang nahuhumaling dito dahil ito yung kanilang palaging napapanood. Ngunit ang ating kulturang Pinoy ay medyo nakakalimutan na. So maaring sa pamamagitan ng pagdiriwang ito ay mapapahalagahan natin at paunlarin natin para sa mga susunod na henerasyon ay kulturang Pinoy ang magiging nasa puso nila at yun ang kanilang magiging idolo pagdating ng mga panahon kahit na magbago man ang nasa makabagong panahon man sila. Yun lang. Maraming salamat. Thank you po. Ngayon naman ay kasalukuyan natin kasama si Sir Reynold at Ma'am Andrea. Para sa inyo po, paano nyo po pinakita yung pagmamahal sa kulturang Pilipino sa patimpalak na lakan at lakambini? Napapakita ko po ang pagsali sa lakan at lakambini di lang po sa pagmamahal ng kultura, kundi sa pagpapaunawa po ng bawat salita. Ikaw na. Papakita ko po ang pagsali sa lakan at lakambini dahil inirerespeto ko po ang ating wika, ang ating kultura. Ipinakita ko din po ang ating tradisyon ng Maguindanao at tradisyon din po ng buong Pilipinas. Yun lang po. Salamat. Tunay na wika ang puso ng ating kultura at kultura ang kaluluwa ng ating bayan. Ako si Laika Mamaril para sa Balitang Kalatas.